Hindi ko kailanman malilimutan ang araw na nakilala ko siya. Arestado ka. Iyon ang masalitang namutawi sa aking bibig. Sa sandaling aking ipoposas na sana siya, sumigaw ang lalaki sa wikang Filipino. Hindi ko naintindihan, ngunit punong pihati at pakadismaya ang kanyang boses. Nakatanghap kami nagtawag mula sa isang turista sa kahabaan ng kaabalang-kali ng Maynila sa distrito ng Malate at akat kaming rumusponda. Ang lalaking Pilipino na nahuli sa lugar ng krimen, malinaw ang ebidensya. Kitang-kita sa CCTV ang lahat, ngunit may kakaiba sa kanyang mamata. Hindi takot, kundi matinding hinanakit ang mababasa rito. Nagpatawag kami ngang interpreter at naghintay ngang kalahating oras. Nang marinig ko ang kanyang salaysay, ako'y nabigla. Siya pala ang biktima. Isang magnanakaw ang dumukot ng kanyang bag at tumakas, at ako ang nakamaling umaresto sa kanya. Labis akong nahiya at nagsisi. Simula nun, tinulungan ko siya. Gusto kong bumawi. Habang lumilipas ang 2 linggo, napagtanto ko na hindi lang ito simpleng pagsisisi. Makalipas ang 3 buwan, hawak ko na ang isang pregnancy test sa banyo. 2 linya. Kung kayo ang nasa posisyon ko, ano ang gagawin ninyo? Ang video na ito ay isang muling pagsasalaysay ng isang kwento. Ang pag-subscribe at like ay magdadala ng swerte sa inyo. Mangyaring mag-iwan ng komento kung saan ninyo ito pinapanood. Ako si Chloe Anderson. Ipinanganak at lumaki sa Toronto, Canada. 27 anyos ako noon, isang patrol officer sa Toronto Police Service, nasa ika-5 taon ng serbisyo. Bata pa lang ako, pangarap ko nang maging pulis. Ang aking ama ay isang bumbero, nagliligtas siyang buhay. Ang aking ina ay isang nurse. Nag-alaga rin siya nga tao. Nais kong makaroon ng trabahong katulad ng sa kanila. Sa edad na 18, nagpasya akong sumali sa kapulisan. Tumutol ang aking mga magulang, mapanganib daw, at mahirap para sa isang babae. Ngunit nagpumilit ako. Pumasok ako sa Police Academy. Sumailalim ako sa mahigpit na pagsasanay, physical training, firearms training, legal education. Mahirap, pero kinaya ko. Pagkatapos ng graduation, na-assign ako sa downtown Toronto, sa Yonge-Dundas area. Isang lugar na punong turista, mateatro, at kainan. Noong una, nanibago ako. Nahirapan akong makipag-usap sa mamamayan. Kinakabahan ako sa mga emergency situation. Ngunit sa paglipas ng panahon, nasanay rin ako. Ang partner ko ay si Mark, isang veteranong may 10 taong karanasan. 10 taon ang tanda niya sa akin. Isa siyang mabuting mentor. Marami siyang itinuro sa akin. Chloe, ang pagpupulis ay hindi tungkol sa lakas, sabi ni Mark. Kahalagahan ng pagpapasya. Kailangan mong basahin ng mabilis ang sitwasyon at gumawa ng tamang desisyon. Tumango ako. Determinadong matuto. Iba-iba ang aming trabaho. Traffic management, patrol, pagresponde sa mga tawag. Marami ring malasing na kailangan naming asikasuhin, lalo na sa gabi dahil sa daming ngambar. Minsan, may maseryosong kaso rin, pananakit, pagnanakaw, droga. Sa mga panahong iyon, tensyonado ako, mapanganib. Ngunit kailangan kong protektahan ang mamamayan. Sa loob ng 5 taon, marami akong naranasan. May mga araw na umiyak ako, tulad noong natulungan kong mahanap ang isang nawawalang bata. Umiyak ako habang pinapanood ko silang muling majakap ng kanyang mga magulang. May mga araw na nagalit ako, tulad noong rumusponde kami sa isang domestic violence case. Nangitngit ako sa galit nang makita ko ang babaeng binugbog. Nanginginig ang kamay ko habang inaaresto ko ang salarin. May mga araw din na puno akong pagmamalaki, tulad noong nahuli namin ang isang magnanakaw pagkatapos ng isang habulan. Salamat, sabi ngang biktima habang kinakamayan ako. Napuno ngang saya ang aking puso. Ang personal kong buhay ay simple lang. Trabaho ang lahat sa akin. Wala akong boyfriend. Walang oras para sa date. At walang pagkakataon.
Nag-alala ang mga kaibigan ko. Chloe, puro ka na lang trabaho. Megdet ka naman paminsan-minsan, sabi nila. Tinatawanan ko lang sila, okay lang ako, masaya ako sa trabaho ko. At totoo iyon, mahal ko ang pagiging pulis. May kabuluhan ang pagtulong sa kapwa. Ipinagmamalaki kong panatilihing ligtas ang mga kalye. Nakatira ako sa isang maliit na apartment sa hilagang bahagi ng Toronto. Mag-isa lang ako. 30 minuto ang biyahe papasok. Sakay ng subway. Isang ordinaryong buhay. Isang predictable na routine. Ngunit sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Oktubre 15, 2023. Linggo ng hapon, kasama ko si Mark sa patrol. Naglalakad sa Yonge Street, may pumasok na tawag sa radyo. Dundula Square. Ulat ng pandurukot. Suspect, lalaking Asyano. Itim na jacket, may backpack. Akat kaming naktungo roon. 5 minuto lang ang layo. Tumatakbo kami. Pagdating namin, may isang saksi na nagturo. Ayun siya. Yung lalaking iyon. Isang lalaking Asyano ang nakatayo, may suot na backpack mukhang balisa. Hinto, sigaw ko. Pulis ito. Tumingin siya sa akin, nanlaki ang nga mata. May sinabi siya sa wikang Filipino, hindi ko naintindihan. Itaas ang iyong nga kamay, sabi ni Mark habang papalapit. Itinaas ng lalaki ang kanyang makamay, nanginginig. Ibaba mo ang backpack mo, sabi ko. Dahan-dahan niyang ibinaba ito. Sinuri ko ang backpack. May 2 wallet sa loob. Ang isa ay mukhang sa kanya. Ang isa naman ay pambabay. Ang sa biktima. Arestado ka, sabi ni Mark habang kinukuhang posas. Biglang naging marahas ang reaksyon ng lalaki. Hindi ako. Hindi ako. Halo-halong Filipino at Ingles ang kanyang sinabi. Kumusta ka? Sabi ko. Sa presinto na tayo mag-usap. Tumingin siya sa akin, puno ngang pakadismaya. Hindi ko po ginawa iyon. May naglagay lang niyan sa bag ko. Maniwala po kayo. Sa presinto ka na magpaliwanag. Sabi ni Mark habang ipinoposa siya. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang kanyang nga mata. Puno ngang hinanakit. May takot. Pero mas nangingibabaw ang pagkadismaya. May kakaiba akong naramdaman. Dinala namin siya sa presinto at inupo sa interrogation room. Tumawag kami ngang interpreter para sa wikang Filipino. Naghintay kami ngang 30 minuto. Dumating ang interpreter, isang Pilipinang nasa katanghalang gulang na matagal nang naninirahan sa Toronto. Sinimulan namin ang investigasyon. Una, kinilala namin siya. Pangalan, Miguel de la Cruz, 29. Mula sa Maynila. Propesyon, arkitekto. Nasa Canada para magbakasyon. Paano napunta ang wallet na iyon sa bag mo? Tanong ko. Isinalin ito ang interpreter. Sumagot si Miguel, at isinalin pabalik sa Ingles. Hindi ko alam. Tingin ko may naglagay sa backpack ko. Hindi ako nagnako. Kung gayon, paano ito napunta diyan? Sino sa tingin mo ang naglagay? Tanong ko. Ipinaliwanag ni Miguel. Nasa isang coffee shop daw siya. Nakasabit ang kanyang backpack sa upuan. Nagpunta siya sa banyo, at sa tingin niya, iyon ang pagkakataon na may naglagay nito. Nasuri na ba ang CCTV? Tanong ni Mark. Umiling si Michelle. Hindi ko alam. Naklalakat lang ako sa kaya ng bigla akong dinakip ng mga pulis. Malinaw ang salaysay ngang saksi. May mali. Tumingin ako kay Mark. Kailangan nating i-verify ito. Tumango si Mark. Tinawagan namin ang manager ng coffee shop at hiniling ang CCTV footage. Pakalipas ng 1 oras, dumating ang video. Pinanood namin. Nakaupo si Miguel sa coffee shop, umiinom ng kape. Nakasabit ang backpack niya sa upuan. Tumayo siya at nagpunta sa banyo. Sa sandaling iyon, lumapit ang ibang lalaki. Mabilis niyang binuksan ang backpack, may inilagay sa loob, at umalis.
Wala pang 30 segundo ang lumipas. Nang bumalik si Miguel, parang walang nangyari. Pinatigil ko ang video at niriwin. Malinaw na malinaw. Biktima si Miguel. Napabuntong hininga si Mark. Nakamali tayo nga huli. Sinuri rin namin ang CCTV sa kalye. Nakita namin ang parehong lalaki na nagnanakaw ng wallet ng turista. At pagkatapos ay inilalagay ito sa backpack ni Miguel, isang tipikal na modus. Ipinapasa ang ninakaw sa iba. Si Miguel ay ganap na inosente. Bumalik kami sa interrogation room. Nakaupo si Miguel, balisa. Humingi ako ng paumanhin. Pasensya na po. Nagkamali kami ng paghatol. Inosente ka. Isinalin ito NG interpreter. Gumaan ang muka ni Miguel. Talaga po? Oo. Nasuri na namin ang CCTV. Ikaw ang biktima. Nakahinga ng maluwag si Miguel. Salamat po. Maraming salamat. Tinanggal namin ang kanyang posas at isinauli ang kanyang magagamit. Muli akong humingi ng paumanhin. Pasensya na talaga. Umiling si Miguel. Okay lang po. Hindi pa kakaunawaan lang. Ngunit baka sa kanyang boses ang pagod. Kailangan kong bumawi, sabi ko. Pagkatapos ng shift ko, ililibre kitang hapunan. Nagulat si Miguel. Naku, huwag na po. Okay lang. Hindi. Kasalanan ko ito. Gusto ko talagang bumawi. Ngumiti ang interpreter. Tanggapin mo na. Ganyan ang hustisya ang pulisya sa Canada. Nagatubili si Miguel bago tumango. Sige po. Salamat. At ganun kami nakasundo. Pagkatapos ng trabaho, nakpalit ako ng damit. Habang nakatingin sa salamin, tinanong ko ang sarili ko, bakit ako kinakabahan? Isang hapunan lang naman ito para humingi ng tawad. Nakita kami ni Miguel sa isang pub sa Distillery District. Isang tahimik na lugar. Nauna siyang dumating, nakaupo sa tabi ng bintana. Tumayo siya nang makita ako. Hi, bati niya sa Ingles. Medyo may punto, pero naiintindihan ko. Kanina ka pa? Hindi, kararating ko lang din, ngumiti siya. Iba pala itsura mo kapag hindi naka-uniforme. Ngumiti rin ako. Nakakatakot ba ako kapag naka-uniforme? Umiling siya. Hindi. Astig. Umupo kami at tiningnan ang menu. Anong gusto mo? Tanong ko. Mukhang nalito si Miguel. Sa totoo lang, hindi ko alam. Ngayon lang ako kakain ng pakaing Canadian. Kung gayon, ako ang magre-rekomenda. Gusto mo mutin? Tradisyonal na pakain dito. Tumango si Miguel. Sige, mukhang masarap. Nag-order kami. Kasama ang 2 boteng lokal na craft beer. Kung nasa Canada ka, kailangan mong subukan ito. Dumating ang pakain. Sumubo si Miguel. Nanlaki ang mga mata niya. Ang sarap. Mabuti naman, ngumiti ako. Tungkol sa nangyari kanina, pasensya na talaga. Siguradong nagulat ka. Iwinagaywe ni Miguel ang kanyang kamay. Okay lang. Hindi pa kakaunawaan lang naman. Pero nakakatakot. Hindi ko inakalang mahuhuli akong pulis sa ibang bansa. Nagsisisi rin ako. Masyado akong naging padalos-dalos. Hindi. Trabaho niyo iyon. Naintindihan ko, ngumiti si Miguel. At salamat sa paksuringan CCTV. Tungkulin namin iyon. Sandali akong tumahimik. Kumusta ang biyahe mo? Bukod sa nangyari kanina? Okay ka lang ba? Tumango si Miguel. Oh, napakaganda na Canada. Kahapon, pumunta ako sa Niagara Falls. Nakakamanga. Nakapunta ka roon? Ang layo nun. Nung gumiti si Miguel. Sumakay akong turbus. Madali lang. Nagpatuloy kami sa pag-usap. Nakinig ako sa makwento niya tungkol sa kanyang biyahe. Galing daw siya sa Maynila. Isang arkitekto. Binigyan siyang 2 linggong bakasyon ng kumpanya niya. Mag-isa ka lang naglalakbay? Tanong ko. Oo, gusto ko mag-isa. Mas malaya. Ang tapang mo.
mag-isang pumunta sa ibang bansa. Ngumiti si Miguel. Ikaw nga, pulis ka. Mas matapang ka, sa tingin ko. Trabaho lang ito. Nagtaka siya. Bakit ka naging pulis? Ipinaliwanag ko ang pangarap ko noong bata, ang kagustuhang tumulong sa tao. Seryoso siyang nakinig. Napakagandang trabaho. Siguradong hindi madali. Oh, mahirap. Pero sulit. Ngumiti si Miguel. Humahanga ako sayo. Namula ako. Salamat. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi kami naubusan ng pag-usapan. Nakakatuwang kausap si Miguel. May sense of humor siya. Ikinuwento niya ang tungkol sa Maynila, ang matataas na gusali, ang masikip na trapiko, ang kakaibang kultura. Nakwento rin ako tungkol sa Toronto, ang malumang gusali, ang multikultural na komunidad, ang mababait na tao. Makaiba ang dalawang lungsod, pero nakaintindihan kami ni Miguel. Tiningnan ko ang oras. 3 oras na pala ang nakalipas. Gabi na pala, sabi ko. Talaga? Nagulat si Miguel. Hindi ko namalayan ang oras. Ako rin. Oras na para umuwi. Lumabas kami. Malamig ang gabi ngang Oktubre. Nasiyahan ako ngayong gabi, sabi ni Miguel. Ako rin. Humingi lang ako ngang tawad, pero ako pa yata ang mas nasiyahan. Ngumiti si Miguel. Kung gayon, mabuti. Sandaling katahimikan. May oras ka ba bukas? Tanong ni Miguel. Bukas? Day off ko. Bakit? Puwede mo ba akong itur sa Toronto? Medyo malungkot mag-isa. Nag-alinlangan ako, pero wala akong dahilan para tumanggi. Sige. Saan mo gustong pumunta? Nag-isip si Miguel. Ikaw ang bahala. Sa isang lugar na alam ngang na lokal. Sige. Makita tayo bukas, 10:00 dito. Tumango si Miguel. Salamat, Chloe. Chloe na lang. At ikaw, Miguel na lang din. Ngumiti siya. Siyempre. Nagpaalam kami. Habang nasa subway pauwi, nag-isip ako. Kakaibang pakiramdam. Parang kinikilig. Isang simpleng hapunan lang para huminging tawad, pero bakit ang gaan ng pakiramdam ko? Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, maga akong nagising. Binuksan ko ang aking closet. Anong isusuot ko? Karaniwan, hindi ko ito iniisip. Pero ngayon, pinag-isipan ko. Pinili ko ang maong at isang sweater. Tumingin ako sa salamin. Mukhang okay naman. Pumunta ako sa aming tagbuan. Nauna na si Miguel. Ngumiti siya at kumaway. Good morning, Chloe. Good morning, Miguel. Saan tayo pupunta ngayon? Basta sumunod ka lang. Sikreto. Sumakay kami ngang bus papuntang High Park. Isang malawak at magandang parke sa kanurang bahagi ng Toronto. Pagdating namin, namangha si Miguel. Wow! Ang ganda! Hindi ito alam ngang karamihang turista, di ba? Tama. Paboritong lugar ito nga lokal. Naglakad kami sa malandas. Nalalanghap ang sariwang hangin. Kumuhang litrato si Miguel, at nagpakuha rin kami ng makasama. Kumain kami ngang tanghalian sa isang maliit na cafe. Nag-order kami ngang sopas. Ang sarap. Mukhang nasiyahan si Miguel. Hapon, bumalik kami sa downtown at umakyat sa CN Tower. Isang sikat na landmark. Namangha si Miguel sa tanawin mula sa itaas. Kitang-kita ang buong siyudad. Gabi. Pumunta kami sa isang jazz bar, na may live music, saxophone, piano, bass. Ang ganda ng tugtugan. Pumalakpak si Miguel. Ang saya. Parang gusto kong sumaya. Ngumiti ako. Sumasayaw naman talaga ang mga tao dito. Inilahat ni Miguel ang kanyang kamay. Sayaw tayo. Nag-atubili ako. Pero hinawakan ko ang kanyang kamay. Sumayaw kami sa saling musika. Medyo nanibago ako. Pero masaya. Ngumiti si Miguel. At ngumiti rin ako. Simula nun, araw-araw na kaming nakita. Kinabukasan, pumunta kami sa Royal Ontario Museum.
Isang lugar na puno ngang kasaysayan. Seryosong nakinig si Miguel. Ang yaman pala ngang kasaysayan ng Canada. Sumunod na araw, pumunta kami sa Toronto Islands. Isang parke sa gitna ng lawa kung saan malayang naglalakad ang matao. Nilapitan ni Miguel ang isang gansa, maingat na inabot ang kamay. Ngumiti siya. Lumipas ang isang linggo. Masaya ako sa mga sandaling kasama ko si Miguel. Hindi kami naubusan ng kwentuhan. Marami kaming nalaman tungkol sa isa't isa. Nag-aral daw si Miguel ng arkitektura sa universidad. Mahilig siyang magdisenyo ng gagusali. Pangarap niyang makaroon ng sariling architectural firm. Nakuwento rin siya tungkol sa kanyang pamilya. Nakatira siya kasama ng kanyang nga magulang. Ang kanyang ama ay isang retiradong inhinyero at ang kanyang ina ay isang may bahay. Siya lang ang nag-isang anak. Mabuting anak ka pala, sabi ko, ngumiti si Miguel. Hindi naman. Mahal ko lang talaga ang mga magulang ko. Nakuwento rin ako tungkol sa sarili ko, sa aking mga magulang at kapatid na lalaki. Sa trabaho ko bilang pulis, ang mga hirap at ang mga gantimpala. Seryoso siyang nakinig, nagtatanong, at nagpakita nga interes. Iyon ang nagustuhan ko. Isang hapon, naglalakad kami sa tabing Lake Ontario. Palubog na ang araw, kulay kahelang langit. Uminto si Miguel at humarap sa akin. Chloe. Bakit? Salamat. Dahil sa'yo, naging napakaganda ng biyahe ko. Ngumiti ako. Walang anuman. Nasiyahan din ako. Sa totoo lang, sabi ni Miguel, gusto kita. Tumibo ng mabilis ang puso ko. Nagpatuloy siya. Mula nung una tayong nakita, naakit na ako sa'yo. Masaya ako kapag kasama kita. Ako rin, sabi ko. Gusto rin kita. Ngumiti si Miguel, na para bang hindi makapaniwala. Salamat. Hinawakan niya ang aking kamay. Mainit. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Walang imik, ngunit nakakaintindihan ang aming nga puso. Nang gabing iyon, nahalikan kami. Masyadong mabilis na lumipas ang 2 linggo. Malapit na ang araw ng pag-uwi ni Miguel. Sa huling araw, malungkot ako, ayaw kong magiwalay kami. Hinatid ko siya sa airport. Tahimik kami sa kotse, parehong malungkot. Pagdating sa airport, nag-check-in siya. Oras na para pumunta sa departure gate. Oras na para magpaalam. Chloe, niyakap ako ni Miguel ng mahigpit. Mamimiss kita. Ako rin. Naluha ako. Pinilit kong pigilan, pero tumulo pa rin. Tatawag ako. Araw-araw. Sabi ni Miguel. Oo. Dapat lang. At babalik ka agad. Saluk ngang ilang buwan. Talaga? Tumango si Miguel. Pangako. Nahalikan kami. Isang mahabang halik. Pinagtitinginan kami ng mga tao, pero wala kaming pakialam. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Miguel. Tumango ako. Pumasok siya sa departure gate, lumingon at kumawi. Kumawi din ako, habang patuloy na tumutulo ang aking mga luha. Pag-uwi ko sa bahay, parang walang laman. 2 linggo kaming laging makasama, at ngayon, mag-isa na naman ako. Noong una, madalas kaming mag-usap. Araw-araw kaming nagte-text at nag-video call, kahit may 12 oras na time difference. Ikinuwento ni Miguel ang tungkol sa trabaho niya, isang bagong proyekto na sinimulan. Busi daw pero masaya. Ikinuwento na rin daw niya ako sa mga magulang niya, at gusto raw nila akong makilala. Ikinuwento ko naman ang trabaho ko sa pulisya, ang mga patrol, at ang mga kasamahan ko. Biniro daw ako ni Mark. In love na si Chloe. Pagkalipas ngang 2 linggo, unti-unting dumalang ang aming pag-uusap. Naging mabagal ang mga reply ni Miguel. Minsan sa isang araw, tapos minsan sa 2 araw. Nag-alala ako. May nangyari kaya? Tinanong ko siya. Okay ka lang ba? Medyo dumadalang ang pag-uusap natin. Sumagot siya. Pasensya na. Sobrang busy lang sa proyekto. Laging overtime. Sinabi kong naiintindihan ko. Pero hindi pa rin ako mapakali.
Lumipas ang isang buwan. Nobyembre. Halos wala na kaming komunikasyon. Kapag nag-text ako, matagal siyang sumagot. Ang video call, wala pang isang beses sa isang linggo. Nabahala ako. Nagbago na kaya ang isip niya? Mahirap ba dahil malayo kami? Sinabi ko sa kaibigan ko, Chloe, mahirap ang long-distance relationship. 2 linggo mo pa lang siyang nakasama. Sa totoo lang, mahirap iyan. Pero ayaw kong sumuko. Mahal ko si Miguel. Makalipas ang 2 buwan. Disyembre. Malapit na ang Pasko. Nag-text ako kay Miguel. Puwede ba tayong mag-video call sa Pasko? Walang sagot. Lumipas ang 1 araw, 2 araw. Wala pa ring reply. Tinawagan ko siya. Nagring, pero hindi niya sinasagot. Paulit-ulit kong tinawagan, pero wala pa rin. Ang pag-alala ko ay naging takot. Baka naaksidente siya? O baka talagang nagbago na ang isip niya? At noon nagsimula ang pagbabago sa katawan ko. Hindi na ako dinatnan. Nung una, inisip kong dahil lang sa stress. Sa samangang loop dahil hindi na kami nag-usap ni Miguel. Pero 2 buwan na, nagsimula akong masuka, lalo na sa umaga. Naging sensitibo ako sa amoy. Ang amoy pa lang ng kape, nasusuka na ako. Tinanong ako ni Mark, Chloe, okay ka lang? Namumutla ka? Okay lang ako, pagod lang, sagot ko. Pero alam ko na kung ano ito. Pumunta ako sa botika at bumili ng pregnancy test. Sa banyo ngang bahay ko, nangingini kong ginawa ang test. Lumabas ang 2 linya, buntis ako. Nang hinaang nga tuhod ko. Napaupo ako sa sahig. Anong gagawin ko? Hindi ko makontak si Miguel. Mag-isa lang ako. Bumuhos ang aking makaluha. Pumunta ako sa ospital, sa isang OBGYN. Kinumpirmang doktor, buntis ka. Mga 8 linggo na. Tiningnan namin ang ultrasound. May maliit na tuldok, at may tumitibok na puso. Ang baby ko. Ang baby namin ni Miguel. Anong plano mo? Tanong ng doktor. Hindi ako makasagot. Hindi ko po alam. Bibigyan kita ng oras para mag-isip, pero kailangan mong magdesisyon sa lalong madaling panahon. Umuwi ako at naupo sa sofa. Sari-saring isip ang pumasok sa akin. Palaglag ko kaya? Masyadong mahirap. 27 anyos ako, walang asawa, at kailangan kong magtrabaho bilang pulis. Hindi ko kayang mag-isa. Pero anak namin ito ni Miguel. Bunga ng aming pagmamahalan. Kaya ko bang isuko? Kailangan kong sabihin sa aking nga magulang. Kinabukasan, umuwi ako sa kanila sa labas ng Toronto. Sa hapunan, sinabi ko, Ma, Pa, may sasabihin po ako. Tumingin sila sa akin. Ano iyon? Huminga ako ng malalim. Buntis po ako. Katahimikan. Narinig ko ang pakpaksak ng tinidor ng aking ina. Ano? Naging seryoso ang mukha ng aking ama. Kaninong anak? Isang lalaking Pilipino na nakilala ko bilang turista. Nasaan siya ngayon? Tanong ni ina. Hindi ko po makontak. 2 buwan na. Napabuntong hininga ang aking ama. Chloe, ano ba yan? Pulis ka? Ay hindi ba dapat responsable ka? Sorry po, yumuko ako. Anong plano mo? Itutuloy mo ba? Tanong ni ina. Gusto ko po siyang iluwal. Sagot ko. Seryoso ang mukha ng aking ama. Mahirap magpalaki ng anak mag-isa. Paano ang trabaho mo? May punto siya. Pero iba ang sinasabi ng puso ko. Kahit na po, gusto ko siyang isilang. Hindi na sila tumutol. Kahit bigo, tinanggap nila. Tutulungan ka namin, sabi ni ina. Nagpasalamat ako. Hindi pala ako nag-isa. Sinabi ko rin kay Mark. Bilang partner ko, dapat niyang malaman. Habang nagpapatrol, sinabi ko Mark, buntis ako. Itinigil niya ang kotse. Ano? Seryoso? Oo, 8 linggo na. Nagulat siya. Sa Pilipinong iyon, tumango ako. Napabuntong hininga siya.
Nakakausap mo pa ba? Umiling ako. 2 buwan nang hindi. Kung gayon, anong gagawin mo? Hindi mo ba siya hahanapin? Tama siya. Kailangan kong hanapin si Miguel. Pero paano? Hindi gumagana ang phone number niya. Hindi ko alam ang eksaktong address niya. Ang pangalan lang ng kumpanya ang alam ko, De La Cruz Architectural Design, Manila. Kailangan ko bang pumunta sa Pilipinas? Pero paano, sa kalagayan kong ito? At may trabaho pa ako. Gulong-gulo ang isip ko. Ilang gabi akong hindi makatulog. Isang araw, nakatanggap ako ng text mula kay Miguel. Pagkalipas ng 2 buwan. Chloe, pasensya na talaga. Magpapaliwanag ako. Puwede ba kitang tawagan? Tumalon ang puso ko. Agad akong tumawag. Sumagot si Miguel. Chloe. Narinig ko ang boses niya. Miguel. Anong nangyari? Bakit hindi ka nakparamdam? Nakpaliwanag siya. Naaksidente ang tatay ko. Na-stroke siya. Ano? Oh, nasa ICU siya ng 1 buwan. Halos sa ospital na ako tumira. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naintindihan ko. Kaya pala hindi siya nakatawag. Kumusta na ang tatay mo? Medyo okay na siya ngayon. Nagte-therapy na. Mabuti naman. Nag-alala ako sa iyo. Pasensya na. Dapat sinabi ko sa iyo. Okay lang. Naintindihan ko. Sandaling katahimikan. Miguel, may sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Buntis ako. Katahimikan sa kabilang linya. Parang ang tagal. Totoo ba? Tanong ni Miguel. Oo, 8 linggo na. Anak mo. Huminga ng malalim si Miguel. At sinabi, Chloe, pasensya na. Pananagutan ko yan. Bumuhos ang aking mga luha. Nakahinga akong maluwag. Araw-araw na kaming nag-usap ni Miguel. Ibinahagi ko ang kalagayan ko. Ang mga resulta ng check-up. Nag-alala siya. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nahihirapan? Okay lang. Medyo nahihilo lang pero kaya ko. Sagot ko, pupunta ako diyan sa Canada, sabi ni Miguel. Kailangan kong makasama ka. Pero paano ang tatay mo? Ang pag-alaga sa kanya? Nag-alinlangan si Miguel. O nga pala. Ako na lang ang pupunta diyan sa Pilipinas, sabi ko. Ano? Pero paano? Buntis ka? Okay lang. Maga pa naman. Hindi ba delikado? Nag-aalala si Miguel. Tatanungin ko ang doktor ko. Kinausap ko ang doktor. Sabi niya, posible naman kung stable ang kondisyon ko. Pero kailangan kong mag-ingat dahil mahabang biyahe. Nagpasya ako. Pupunta ako sa Pilipinas. Nag-file ako ng leave of absence. Kinausap ko ang hepe ko, ipinaliwanag ang sitwasyon. Naintindihan niya. Sige. Pwede kang mag-leave ng 3 buwan. Mag-ingat ka. Salamat po. Pinalakas ni Mark ang loop ko. Chloe, mag-ingat ka. Maging masaya ka sana. Huwag kang mag-alala dito. Ako na ang bahala. Salamat Mark. Maraming salamat. Nag-alala ang mga magulang ko. Mag-isa ka lang pupunta. Hindi ba delikado? Okay lang po. Susunduin ako ni Miguel sa airport. Mag-ingat ka, sabi ni Ina. Lagi kang tatawag. Nag-alala rin ang kapatid ko. Kapag may problema, tumawag ka agad. Pupuntahan kita. Oh, salamat. Bumili ako ng tiket. Huling linggo ng Disyembre, ang alis ko. 12 linggo na akong buntis, nasa stable period na. Inimpake ko ang magamit ko. Damit, dokumento, ultrasound pictures. Excited na akong makita si Miguel. Gabi bago ang aking pag-alis, tumawag ang kaibigan ko. Chloe, sigurado ka na ba? O, kailangan kong pumunta. Mag-ingat ka, ang layo ng Pilipinas. Alam ko. Pero nandun si Miguel. Sana maging masaya ka. Salamat. Kinaumagahan, pumunta ako sa airport. Hinatid ako ng pamilya ko. Niyakap ako ni Ina.
Mag-ingat ka. Mahal kita. Mahal din kita, ma. Niyakap din ako ni ama. Mag-ingat ka, anak. Sabi ngang kapatid ko, Chloe. Kapag pinaya ka niyan, umuwi ka agad. Oh. Nag-check-in ako at pumasok sa departure gate. Lumingon ako at kumawe. Kumawe din sila. Sumakay ako ng eroplano. Tumingin ako sa bintana habang papalayo ang Toronto. Nagsimula na ang mahabang biyahe. 16 na oras. Mahirap. Medyo malaki na ang tiyan ko. Pero tiniis ko. Nanood akong pelikula, nagbasa, at natulog. Sa wakas, lumapak kami sa Ninoy Aquino International Airport. Pagkatapos ang immigration, kinuha ko ang aking bagahe at lumabas sa arrival lobby. Maraming tao. Hinanap ko si Miguel. Ayun siya. Kumakawe. Chloe. Tumakbo ako palapit. Niyakap ako ni Miguel ng mahigpit. Namiss kita. Akuhing. Sobrang ginamiss kita. Tiningnan niya ang mukha ko. Pumayat ka. Nahirapan ka ba? Okay lang. Nandito ka na. Ngumiti si Miguel. Sumakay kami sa kanyang kotse papuntang Maynila. Ang daming gusali, malalaki at moderno. Wow! Ang gandang Maynila. Sabi ko. Diba? Iba sa Toronto. Oh, malaki ang pagkakaiba. Pumunta kami sa bahay ni Miguel, isang condominium sa Bonifacio Global City. Nasa 20th floor. Pagbukas ang pinto, isang babaeng nasa katanghalang gulang ang sumalubong sa amin, ang ina ni Miguel, si Gang. Elena de la Cruz. Mukha siyang mabait. Ma, si Chloe po, pakilala ni Miguel. Ngumiti si Eneshe. Elena. Tuloy, ka, iya. Napakalayo, Eneshe. Biyahe mo. Magandang araw po, bati ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Nahirapan ka siguro. Halika, pasok ka. Pumasok kami sa loop. Malinis at maluwag. Naupo kami sa sofa. Nagdalasing. Elena ngang juice. Nabalitaan kong buntis ka raw. Okay ka lang ba? Opo, okay naman po. Medyo nahilo lang pero maayos na ngayon. Mabuti naman, sabi niya. Alagaan mo sana itong si Miguel. Mas alagaan ko po siya. Binigyan niya ako ng sariling kwarto sa tabi ni kay Miguel. Inayos ko ang aking mga gamit at tumingin sa bintana. Ang ganda ni tanawin ni Maynila sa gabi. Pumasok si Miguel. Okay ba ang kwarto? Oh, ang ganda. Hinawakan niya ang aking kamay. Chloe, salamat sa pagpunta dito. Siyempre. Ikaw ang ama ngang anak natin. Maingat niyang hinawakan ang tiyan ko. Hindi pa halata. Lalaki rin yan, ngumiti si Miguel. Kakaiba, magiging tatay na ako. Kinabukasan, pumunta kami sa ospital, sa isang malaki at kilalang OBGYN sa BGC. Nakpabook na pala si Tita Elena. Mabait ang doktor. Sa ultrasound, kitang-kita na ang baby, mas malaki na. Malusok siya, sabi ngang doktor. Gusto niyong malaman ang gender? Opo, sabay naming sagot ni Miguel. Babay, ngumiti ang doktor. Babay. Naluha si Miguel. Anak kong babay. Naluha rin ako. Paglabas namin ng ospital, hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Chloe. Pakasal na tayo. Gusto kong maging pamilya tayo. Tumango ako. O, pakasal na tayo. Inasikaso namin ang mga papeles para sa kasal. Nagpunta kami sa City Hall. Pagkatapos, mag-asawa na kami. Nagkaroon kami ngang isang simpleng kasal noong Enero. Pamilya lang ang imbitado. Si Tita Elena, ang ama ni Miguel, at ang pamilya ko sa pamamagitan ng video call. Nagsuot akong maternity wedding dress. Nakasuot si Miguel. Nagpalitan kami ng singsing at naghalikan. Pumalakpak ang aming nga pamilya. Binati kami ngang magulang ko mula sa screen. Maging masaya ka, Chloe? Umiyak na sabihin ni Ina. Nagsimula na ang bago kong buhay sa Pilipinas. Noong una,
nanibago ako. Mahirap ang wika, iba ang kultura. Pero sinikap kong mag-adjust. Nagsimula akong mag-aral ng Filipino. Tinuruan ako ni Tita Elena. Magandang umaga, salamat po, mahal kita. Nagsimula ako sa masimpleng parirala. Ginalugat ko ang siyudad. Pumunta ako sa palengke at supermarket. Nakita ko ang iba't ibang pakain. Bagong, patis, sinigang mix. Tinuruan ako ni Tita Elena magluto ng adobo at sinigang. Noong una, palpak. Pero unti-unti, gumaling ako. Masarap na raw ang luto ko, sabi ni Miguel. Natutunan ko rin ang kultura. Noong Pasko, kumain kami ng Noche Buena. Isang bagong karanasan. Mababait ang mga Pilipino. Binabati ako nga kapitbahay. Nang malaman nilang buntis ako, inalagaan nila ako, binibigyan ng prutas at damit para sa baby. Nagpapasalamat ako, ramdam ko ang pagmamahal sa isang dayuhang bansa. Nasa kalagitnaan na akong pagbubuntis. Malaki na ang tiyan ko. Nahihirapan na akong maglakad. Laging nasa tabi ko si Miguel. Sabay kaming naglalakad sa parke. Masaya ka ba, Chloe? Tanong niya. Sobrang saya. Ikaw? Masaya rin ako. Nandito ka at ang baby natin. Isang araw, naisip ko, anong pwede kong gawin dito sa Pilipinas pagkatapos kong manganak? Na-miss ko ang pagiging pulis. Pero imposible iyon dito. Sinabi ko kay Miguel. Gusto kong magtrabaho pagkatapos kong manganak. Anong trabaho? Pulis. Nagulat si Miguel. Pulis? Dito sa Pilipinas? Posible ba iyon? Hindi ko alam. Kailangan kong alamin. Nag-research ako online. Hinanap ko ang requirements para maging pulis sa Pilipinas. Pwede ba ang dayuhan? Nagulat ako sa nalaman ko. Posible pala. Kung magiging Filipino citizen ako, pwede akong kumuha ng exam. Kailangan ko lang ng sapat na kaalaman sa Filipino. Nagkaroon ako ng pag-asa. Possible pala. Sabi ko kay Miguel. Kailangan ko lang maging citizen at kumuha ng exam. Talaga? Natuwang sabi ni Miguel. Sige, subukan mo. Tutulungan kita. Nakaroon akong bagong pangarap. Maging pulis sa Pilipinas. Nasa huling yugto na akong pagbubuntis. Ang bigat ng tiyan ko. Pero masaya ako. Malapit ko nang makita ang anak namin. Inihanda namin ang magamit niya. Pumili kami ng pangalan. Isabella Grace. Isabella dahil klasikong pangalan ito, at Grace para sa biyayang dala niya. Marso. Malapit na ang due date ko. Kinakabahan ako. Isang gabi, nagsimula ang labor pains. Ginising ko si Miguel. Miguel, masakit na. Punta na tayo sa ospital. Dinala nila ako sa delivery room. Ang sakit. Sumisigaw ako. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Konti na lang. Kaya mo yan. At sa wakas, narinig ko ang iyak ng isang sanggol. Babay, sabi ng doktor. Isang malusok na babay. Inilagay siya sa dibdib ko. Ang liit at ang init niya. Ang ganda. Ang anak kong si Isabella. Tumulo ang luha ko. Umiiyak din si Miguel. Anak natin. Anak talaga natin. 3 araw kami sa ospital. Pag-uwi namin, nagsimula na ang bagong kabanata. Ang pag-alaga kay Isabella ay mas mahirap kaysa inakala ko. Gabi-gabi kaming nagigising. Pero masaya ako. Mawawala lahat ng pagod ko kapag nakikita ko siya. Tinulungan ako ni Miguel at ni Tita Elena. Ramdam ko ang kahalagahan ng pamilya. Habang lumalaki si Isabella, naisip ko, oras na para abutin ang pangarap ko. Magsisimula na akong mag-aral para sa police exam, sabi ko kay Miguel. Sige. Ako na ang bahala kay Isabella, sabi niya. Una, inasikaso ko ang aking citizenship. Dahil kasal ako kay Miguel at may anak kaming Pilipino, kwalipikado ako. Kumuha ako ng language exam at interview. Pumasa ako. Nakuha ko ang aking Filipino citizenship at passport.
Isa na akong tunay na Pilipino, sabi ko sa sarili ko, tuwang-tuwa. Sunod, ang police exam. Mahirap. Kailangan kong mag-aral sa wikang Filipino. Mahirap ang nga legal terms. Araw-araw akong nag-aral, lalo na kapag tulog na si Isabela. Tinulungan ako ni Miguel. Nag-ensayo rin ako para sa physical exam. Pagkatapos manganak, humina ang katawan ko. Nag-gym ako araw-araw. Tiniis ko. Pagkalipas ang isang taon, dumating ang araw ng exam. Kinakabahan ako. Ako lang yata ang dayuhan doon. Nagsimula ang exam. Binasa ko ng dahan-dahan ang matanong. Sinagutan ko. 2 linggo akong nahintay sa resulta. Isang araw, sa harap ng computer, kasama si Miguel, tiningnan ko ang website. Inilagay ko ang aking exam number. Pasado. Naiyak ako. Pasado ako. Niyakap ako ni Miguel. Congratulations, Chloe. Pumasa rin ako sa physical exam at interview. Bakit mo gustong maging pulis sa Pilipinas? Tanong nila. Gusto kong tulungan ang matao. Ang Pilipinas na ang bansa ko. Gusto ko itong gawing ligtas. Natanggap ako. Naging pulis ako sa Pilipinas. Isang pangarap na natupad. Pumasok ako sa Police Academy para sa 6 na buwang pagsasanay. Mahirap, lalo na't malayo ako kay Isabela. Pero tiniis ko. Pamilyar ang training. Pero iba ang mga batas ngang Pilipinas. Kailangan kong mag-aral muli. Nagtataka ang mga kasama ko. Dayuhang pulis. Gulat sila nang malaman nilang galing akong Canada. Noong una, may distansya. Pero kalaunan, naging makakaibigan kami. Paghatapos ng 6 na buwan, graduation na. Dumating ang pamilya ko. Suot ko na ang uniforme ng Philippine National Police. May patch sa dibdib ko. Tumingin ako sa salamin. Pulis na ulit ako. Na-assign ako sa Taguig City Police Station, sa Patrol Division. Pamilyar na trabaho. Unang araw ko, kinausap ako ni Isabela. Mommy, ang ganda mo. Ngumiti ako. Salamat, anak. Pagdating sa presinto, ipinakilala ako. Nagulat sila, pero maganda ang pagtanggap nila. Ang partner ko ay si SPO Satu Santos, isang mabait na pulis. Nagsimula kaming magpatrol sa BGC. Iba sa Toronto. Pero ang esensya ngang pagpupulis ay pareho. Tulungan ang mamamayan at panatilihin ang kapayapaan. Isang araw, may tawag tungkol sa isang naliligaw na turista. Isang Amerikano. Kinausap ko siya sa Ingles. Don't worry, sir. I'll help you. Nagulat siya. You speak English? Yes, I'm from Canada. Really? A police officer in the Philippines? Yes, sir. I'm a Filipino now. Hinatid namin siya sa hotel. Nagpasalamat siya. Humanga si SPO Satu Santos. Galing niyo. Ma'am Chloe. Naging masaya at makabuluhan ang trabaho ko. Minsan, may diskriminasyon. Bakit may dayuhan sa PNP? Sabi ngang iba. Nasasaktan ako. Pero hindi ako sumuko. Pinatunayan kong isa akong mahusay na pulis. Pakalipas ng isang taon, nakatanggap ako ngang parangal para sa aking serbisyo sa mga turista at dayuhan. Ipinakita ko ito sa pamilya ko. Ipinakmalaki ako ni Miguel. Ang galing mo talaga. Masaya ako. Natupad ang pangarap ko. At mayroon akong pamilya. Nag-video call kami sa mga magulang ko. We're so proud of you, Chloe. Sabi ni Ama. Lumaki si Isabela. 3 taong gulang na. Nag-aral na siya sa preschool. Minsan, tinanong niya, Mommy, bakit iba ka sa ibang mommy? Kasi galing si mommy sa Canada. Kaya iba ang itsura ko. Ako rin po ba? Taga Canada. Kalahati. Espesyal ka. Ngumiti siya. Espesyal po ako. Minsan, namimiss ko ang Canada. Pero hindi ko gustong bumalik. Ang Pilipinas na ang tahanan ko. Dito ang pamilya ko. Ang trabaho ko. Ngayong umaga, isinuot ko muli ang aking uniforme.
Tumingin ako sa salamin. Isang pulis ng Pilipinas. Tumakbo si Isabela. Mommy, pulis ka po ulit ngayon. Oh, anak, kailangan ni Mommy pumasok. Ang ganda mo, Mommy. Sa hapag-kainan, kasama ko si Miguel at si Tita Elena. Ang simpleng buhay na ito, ipinagpapasalamat ko. Sa subway papuntang trabaho, pinagmasdan ko ang matao. Sila ang magataong pinangako kong proprotektahan. Sa presinto, binati ko ang mga kasamahan ko. Magandang umaga po. Nagsimula ang araw. Nagpatrol kami ni Santos. Isang matandang babae ang nadulas. Tinulungan namin. Salamat, nga pulis, sabi niya. Napuno ngang saya ang puso ko. Ito na ang buhay ko ngayon. Hindi ko inakala na ang isang pagkakamali sa pag-aresto sa Toronto ay magdadala sa akin dito. Tadhana siguro. Takot ako noong nalaman kong buntis ako, pero ang pagpunta ko sa Pilipinas ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Binigyan akong Pilipinas ng pagkakataon, ng pamilya, at ng pangarap. Tinanggap ako nito. May mga hamon, pero mas marami ang mababait na tao. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ang pangarap ko ngayon ay maging tulay sa pagitan ng dalawang bansa, tulungan ang nga dayuhan, at ipakita ang kabutihan ng Pilipinas. Ito ang kwento ko, ang kwento ni Chloe. Mula sa pagiging pulis sa Canada, hanggang sa maging pulis ng Pilipinas. Isang kwentong nagpapatuloy, araw-araw, dito sa bansang ito. Salamat. Naway makaroon din kayo ng lakas ng loob na abutin ang inyong mapangarap. Posible iyan. Walang duda. Katulad ko, dito sa Pilipinas, naghihintay sa inyo.